Kung may 10,000 pesos ka ngayon at gusto mo mag-umpisa ng negosyo, huwag mo munang isara tong video na to. Kasi i-share ko dito yung mismong negosyo na ginagawa ko ngayon. At hindi ito yung naiisip ng karamihan. Basically, hindi ito rich quick scheme, hindi ito pang flex lang. Pero kung gusto mo ng realistic na umpisa sa pagnenegosyo, lalo na kung employed or may family ka, for sure, makikinabang ka dito. Yung pangatlong business idea, doon ko ilalagay sa huli kasi yun yung pinaka-practical. Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist, pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experience sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala sa'yo. Business number 1. Unang business na pwede mong umpisahan for less than 10,000 pesos is services. Isipin mong maigi ano ba yung skills or mga bagay na pwede mong pagtuunan ng oras at pwede mong diskartehan at pwede mong gawing service sa ibang tao. So, ibig sabihin kahit ano pa man yan, printing service or love advice service, a business advice service na pwede mong ibigay, coaching 101 kagaya ng ginagawa ko right now. Hindi yan nangangailangan ng malaking puhunan. It's just, you just have to know yourself at kailangan mong kilala mo yung sarili mo at kailangan mo din umpisahan ipakita yung sarili mo sa social media para makakuha ka ng mga kliyente. Ang tanging puhunan mo dito, sarili mo. Pangalawa, online business. So maraming klase ang online business pero yung pinakamaganda kasi dito, hindi mo kailangan ng perfect setup. Kailangan mo lang magkaroon ng consistency at value na ibibigay. So for me example, gumawa ako ng digital products wherein makakatulong sa mga taong gustong mag-umpisa ng negosyo at ayun yung inaalok ko sa kanila online simply because kailangan nila yun sa pagnenegosyo. Makakatulong yung product ko sa negosyo nila and at the same time hindi na sila mahihirapan umisip or gumawa ng sarili nila kasi may costing din yun kapag sila mismo yung nag-isip. So ayun yung sinod ko na problem is just one time big time ko na ginawa na digital product and as of now kumikita pa rin ako. So ang dami pa rin bumibili, ang dami pa rin pumapasok na pera, hindi man automatic kasi hindi ko pa ginagawang automatic pero palaging meron. Sa online business, for less than 10,000 pesos, baka nga hindi ka pa gumastos, magagawa mo na magkaroon ng sarili mong negosyo. Ngayon, ito yung part na hindi pa probably maintindihan ng iba. Kasi hindi lang ito tungkol sa pagbili ng sasakyan, kundi pag-prepare sa sarili mo sa pagpasok sa car rental industry. Kaya business number 3, car rental business. O, sasabihin ng iba dyan, 10,000 pesos, mauumpisahan ko ba yan? So, case-to-case basis ito, meron kasing mga promos din, zero down payment kung gusto mo talaga mag-umpisa. Naka-base yan sa credit history mo at kung paano mo talaga didiskartehan. To be honest, makakuha ka talaga ng sasakyan without even having to spend 10,000 pesos. Pero more about this, pwede mo rin kasi siyang umpisahan sa sarili mo muna. Kasi hindi mo naman talaga kailangan ng kotse agad. Para kumita ka sa pagka-rental business, pwede ka rin mag-ahente. Basta ang kailangan mo lang is sistema, connection, at kaalaman sa gantong klaseng negosyo. Kasi yung 10K na yan, kagaya sa akin, before ako mag-umpisa ng gantong klaseng negosyo, nag-invest muna ako sa sarili ko, sa research. Doon ko ginastos yung 10,000 pesos, learning the business, pag-create ng basic systems, marketing, at syempre nung nag-umpisa pa lang ako, yung pakikipag-partner sa ibang may unit din para tinutulungan nila ako magkaroon ng unit at tinutulungan ko silang magkaroon ng kliyente. So, ganun lang ako nag-umpisa, less than 10,000 pesos lang, hindi perfect pero naumpisahan ko naman. Kasi ang problema kasi ng karamihan, gusto agad ng resulta. Pero ang negosyo, totoong hindi minamadali yan, kundi inaaral sa tamang proseso. Kaya ito yung pinaka-importante kong natutunan. Hindi sa laki ng puhunan nagdidikta yung magiging resulta mo. So basically, kaya-kaya mo talaga mag-start ng negosyo under 10,000 pesos. Ang kailangan mo lang, consistency at diskarte. Kasi kahit maliit ang umpisa, basta gumagalaw, kumikita, may patutunguhan niya. Kung may tanong kayo sa car rental business or may gusto pa kayo malaman sa mga steps na ginawa ko para sa ganong klase ng negosyo, hindi ko lahat masasagot sa isang video pero comment down below at pag-usapan natin. At sa mga taong nangangailangan ng car rental business agreement, click the link below sa baba para matulungan ko kayo sa inyong pagnenegosyo. Yun lang, God bless you. Sana may natutunan. Bye-bye.